Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakasubscribe sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Emmet. 26 years old ngayon at kasalukuyang nakatira sa Bago Bantay, Quezon City. Papa Dudut, nagtatrabaho ako bilang junior marketing manager sa isang mall dito sa North EDSA. Masaya naman ang buhay ko ngayon although masalimuot ang naging kabataan ko. Namatay kasi ang buong pamilya ko sa isang kalamidad at ako lamang ang nakasurvive. 13 years old pa lamang ako nang mangyari yon. Sa kasamaang palad ay walang kumupkop sa akin na kamag-anak kaya wala akong pinagpilian noon kundi ang magpalaboy-laboy sa daanan. Mabuti na lamang at makalipas ang 8 buwang punong-puno ng pagsubok ay mayroong kumupkop sa akin. Siya si Sir James, mayaman, mabait at masasabi kong makatao. Meron siyang asawang napakaganda si Susana. Tumira ko noon sa kanila, pinakain at pinag-aral. Kapalit noon ang pagsiservisyo ko sa kanilang pamilya. Lalo na sa pag-aalaga sa kanilang anak na si PJ na noon ay 4 na taong gulang pa lamang. Papadudot close ko naman ang mag-asawa lalo na si Sir James. Sa totoo lang ay tito-tita na ang tawag ko sa kanila ni Ma'am Susana. Pero medyo reserve pa ng kaunti si Ma'am Susana sa akin. Tahimik kasi ito at magsasalita lamang kung may importanteng ipagagawa sa akin. Pero okay lang yon. Dahil noong mga panahong yon ay si Ma'am Susana ang nagpapasabik ng aking puberty o teenage fantasy. Magandang asawa ni Sir James, maputi at makinis. Malakas talaga ang kanyang alindog dahil sa ganda ng hubog ng kanyang katawan. At kahit na nasa late 30s na ang edad niya ay para lamang siyang nasa mid-20s. Papadudot, pinagpapantasyahan ko talaga si Ma'am Susana. Hindi na siguro mabilang ang mga toilet paper na nagamit ko sa kakaisip sa kanya. Siya rin ang dahilan kung bakit ako madalas makaranas ng wet dreams noong teenager ako. Samantala'y nagpatuloy ang aking pagpapantasya kay Ma'am Susana. Hanggang sa sumapit ako sa gulang na 15. Natatandaan ko noon, Papa Dudut. Isang araw ay mag-isa lamang ako sa bahay, nagbabakasyon kasi ang buong pamilya ni Sir James. Kasama dapat ako sa bakasyon pero ng panahong yon ay marami akong projects na tinatapos kaya nagpaiwan na lamang ako. At saka yon ang pinakahihintay ko. Solo ko ang lugar at makapagpapahinga rin kaya aakyat muna ako sa kwarto para matulog. Sa 3rd floor ang kwarto ko. Sa 3rd floor rin nakalagay ang ilang props at kagamitan para sa trabaho. Habang paakyat, nadaan ako sa 2nd floor. Sa palapag na ito ang kwarto ng pamilya. Narito ang master's bedroom at ang kwarto ni PJ. Hindi nakalak ang pinto ng master's bedroom dahil malaki naman ang tiwala nila sa akin. Ewan ko ba pero napagpasyahan kong buksan yon at pumasok para makiusi. Napaupo ako sa queen size bedroom nila. Malambot na malambot ito. Pagkatapos ay agad kong tinignan ang ilalim ng kama dahil alam kong meron akong makikitang kapanapanabik. Naalala ko noong 13 anyos pa lamang ako. Naglalaro kami ni PJ sa kwarto ng magulang niya ng wrestling. Isang beses ay napahiga ako sa sahig ng kama nila Sir James at may nakita akong mga adult magazine. Mula noon ay lihim akong pumapasok sa kwarto nila para humiram ng mga magazine na yon. Ngayon ay naisipan kong pumasok muli para sa mga adult magazine ni Sir James.
Sumilip ako sa ilalim ngunit wala na dito ang mga magazine. Nakaramdam ako ng lungkot. Binuksan ko ang isang cabinet at nakita ko ang mga damit ni Ma'am Susana. Agad kong pinunteriya ang bra at ang panty niya. Pero habang maayos kong hinahalungkat ang cabinet niya, ay may nakita akong isang paper bag. Ang paper bag na ito ay may laman na adult toys. Medyo isang adult toy na hugis genital ng lalaki. Meron ding isa na hugis daliri at merong isa na simpleng oblong o bilog lang. Tinamaan ako ng sobrang excitement at init. Kumuha ko ng isang panty ni Ma'am Susana at dumiretso ako sa kwarto ko para magpantasya sa aking mga nakuha. At doon ko sa panty niya nilabas ang bunga ng aking kasabikan. May tanong pa rin na bumabalot sa isipan ko. Kailan kaya huling nagsiping sina Sir James at Ma'am Susana? Bakit kaya kailangan niya ng mga adult toys na ito? Sweet naman ang mag-asawa, kaya imposibleng nanlalamig na ang relasyon ng dalawa. Anyway, after 1 week ay bumalik na rin ang buong pamilya pagkatapos ng kanilang masayang bakasyon. Pati mga kasama kong helper ay bumalik na para magtrabaho. Natuwa sa akin ang mag-asawa nang madat na nilang malinis ang bahay. Napangiti lang ako since nakatulong ng malaki ang pagiging OCD ko para ma-impress sa akin ang mga taong kumukup at tumulong sa akin. Kinaumagahan ay nagsimula ako sa jogging papunta sa bakery sa loob ng village. Mag-aalmusal ng pandesal at kape at mga 9 a.m. ay aalis at pupunta sa eskwelahan. 8:30 a.m. ay paalis na ako. Naabutan ko si Sir James at Ma'am Susana na kumakain ng kanilang almusal. Emmet, papasok ka na? Upo ka saglit, may ibibilin lang ako sa iyo. Wika sa akin ni Sir James. Agad naman akong sumunod sa kanya at umupo ako sa mesa at tinuloy ni Sir James ang pagsasalita. Sa Biyernes ang flight ko papunta ng Singapore. Business meeting, maiwan dito sina Susana at PJ. Since ikaw ang nakatatandang lalaki na maiiwan, sa iyo ko ibibili ng mag-ina ko. Okay po, tutulungan ko po si Ma'am Susana sa pangangasiwa sa bahay. Magalang ko namang sagot sa kanya. Si Ma'am Susana naman ang nagsalita. Birthday ni PJ sa Sabado at tuloy ang birthday celebration sa clubhouse ng subdivision natin. Maraming bisita ang darating, mga kaklase ni PJ, darating din ang mga pinsan niya. Inaasahan ko ang tulong mo sa pag-aasikaso. Huwag po kayong mag-alala Ma'am Susana, tutulungan ko po kayo. Gagawin po nating memorable ang birthday ni PJ. Pagagaranti ako naman sa kanya. Kinabukasan ay tumulong na ako sa preparasyon ng birthday ni PJ. At nang sumapit ang birthday ng anak ni na Sir James at Ma'am Susana ay naging masaya pa rin ang selebrasyon kahit na wala ang padre di pamilya. Sa halip ay nakiselebrate pa rin si Sir James sa pamamagitan ng video call mula sa kanyang hotel sa Singapore. Natuwa din sa akin si Sir James dahil naging successful ang birthday party dahil sa aking pagtulong. Samantala alas 6 na ng gabi natapos ang birthday party ni PJ. Lahat ay pagod lalo na ako na naging host pa. Si Ma'am Susana ay nalasing kaya inalalayan ko siya pamunta sa kwarto niya. Pagkatapos nun ay dumiretso na ako sa aking kwarto at nagpa siyang matulog. Hindi ko ugaling mag-lock ng pintuan kasi wala namang papasok sa kwarto ko. At sakali malang kaming nasa bahay, ako si Ma'am Susana, si PJ at yung dalawa naming kasambahay na stay-in. Mabilis akong nakatulog. Pero bigla ako nalimpungatan nang may dahan-dahang pumasok sa aking kwarto. Siyempre, nagtulog-tulugan muna ako pero ramdam kong si Ma'am Susana ang pumasok. Umupo siya sa kama ko malapit sa bandang bewang. Mamayang kaunti ay naramdaman ko ang kanyang kamay na tila gumagapang sa aking abs at dibdib. Mamayang kaunti, ang isang kamay niya ay ipinasok niya sa loob ng aking shorts at kinapa niya ako. Mamayang kaunti ay hinabad na niya ang aking shorts at muling hinawakan ang sundalong nooy na buhay na para makipaglaban. Napalunok na lamang ako at nagpretend pa rin na natutulog hanggang sa naramdaman ko na lamang ang bibig ni Ma'am Susana na nag-explore sa aking murang katawan. Nilalaro niya yon hanggang sa makarating ako sa rurok. Pagkatapos makaraos naming pareho ay dahan-dahang ibinalik ni Ma'am Susana ang suot kong underwear at shorts
at lumabas din ang aking kwarto kinalaunan habang ako ay napabangon sa aking kama. Hindi makapaniwala sa ginawa niya sa akin. Kinaumagahan maaga akong bumalik para maglinis ng bahay. Laking gulat ko nang nakitang gising si Ma'am Susana nagluluto ng agahan. Agad niya akong binati at inayang mag-agahan. Ako naman ay hiyang-hiya sa kanya at hindi ako makatingin ng diretso dahil nga sa nangyari sa amin kagabi. Mamayang kaunti ay inabot na niya sa akin ang isang platong tosilog. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Tanong niya sa akin. Opo, nahihiyang wika ko kay Ma'am Susana. Pagkatapos noon ay kinuha ko na sa kanya ang plato at nagsimulang kumain. Siya nga pala, ito pala ang allowance mo para sa linggong ito. Sabay abot niya ng sobre sa akin. Pagbukas ko ay naglalaman niyo ng 6,000 pesos. Pang isang buwan ko na po ito. Nagtatakang tanong ko. 1,500 lahat kasi ang allowance ko kada linggo. Kaya laking gulat ko nang makitang 6,000 ang nasa loob ng sobre. For this week lang yan, sagot naman sa akin ni Ma'am Susana. Naisip ko kasi na masyadong maliit ang allowance mo sa school kaya dinagdagan ko na. Paliwanag pa niya sa akin. May monthly salary naman po ko sa inyo bukod sa allowance na ibinibigay ninyo sa akin. Sagot ko naman. Basta Emmet, tulong ko na yan sa'yo. At saka kabayaran na rin yan sa serbisyong ibinigay mo sa pamilya ko. Wika ni Ma'am Susana. Nahiya naman akong nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos noon ay tahimik na akong kumain ng agahan dahil buwaba na si PJ at syempre nasikaso na siya ng kanyang ina. Samantala kinahapunan ay umalis na sina Ma'am Susana at PJ para magmalling. Naiwan ako at dalawang kasambahay na sina Jessa at Manang Cora. Umakyat na lamang ako sa aking kwarto at nag-aral na lang. 8:00 na ng gabing umuwi ang mag-ina. Tulog na rin si PJ kaya ako na ang bumuhat sa bata para dalhin sa kwarto nito. Pagkatapos noon ay bumaba din ako kaagad para tulungan si Ma'am Susana na ipasok ang kanilang mga pinamiling groceries. Emmet, yung bag pakisunod na lang sa kwarto namin ha. Mabigat kasi yan. Pagod na ako. Malambing na utos sa akin ni Ma'am Susana. Sige po, isusunod ko po. Magalang ko namang sagot sa kanya. Ilang minuto ang lumipas bago ko na isunod ang bag ni Ma'am Susana. Kumatok ako sa kwarto at ang sabi niya ay pumasok daw ako. Nakasuot si Ma'am Susana ng itim na shorts at puti na pang itaas. Dito ako tinamaan ng sobrang excitement. Emmet, sige, ilagay mo na lang yan sa kama. Salamat, sabi pa niya sa akin. Nilagay ko ang bag sa kama habang si Ma'am Susana ay naglakad papunta sa banyo nila sa kwarto. Nakita kong nagsisipilyo ito. Doon ako tumayo at naglakad patungo sa kanya. Ewan ko ba pero bigla ko na lamang niyakap si Ma'am Susana habang nakatalikod siya sa akin. Kaliwang kamay ko ay unti-unting gumapang sa kanyang ibaba habang ang kanan naman ay pinipisil ang malulusog niyang dibdib kahit na nakabra pa ito. Dinilaan ko rin ang likod ng tenga niya pababa sa leeg. Pero sa halip na magulat ay hinayaan lang ako ni Ma'am Susana. Kaya mo na ba akong paligayahin? Nanunuksong tingin niya sa akin mula sa salamin. Bata ka pa Emmet, panunukso pa niya sa akin. Napangisi ako sabay sabi sa kanya noong ginapang mo ako noong isang gabi. Alam kong napaligaya ko kayo. Bulong ko sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko, ang sarap mo kasi. Tili ang balik niya sa akin. Alam mo Emmet, matagal na ako nananabig sa iyo, aniya. Siyempre nagulat naman ako sa aking narinig pero sa halip ay pinagpatuloy ko lamang ang pangaakit sa kanya. Pagkatapos noon ay hinarap na ako ni Ma'am Susana at doon ay nilabas na namin ang lahat ng init sa aming katawan. Lumuhod siya sa akin at sinimulan niyang lakbayin ang tugatog ng aking pagkalalaki. Nakaramdam lalo ako ng init habang naglalakbay ang kanyang dila sa aking pinakamalaking kayamanan. Pero mabilis akong nakarating sa rurok na siyang kinadisappoint ni Ma'am Susana. Huwag kang mag-alala Ma'am Susana, kaya ko hanggang 4 na rounds. Weak ako sa kanya since teenager pa lamang ako noon, malakas pa ang stamina ko, kaya kakayanin ko hanggang 4 na rounds pa yan. Pagkatapos ay hinawakan ni Ma'am Susana ang aking ulo at persahang pinaluhod. At doon ay isang task ang pinagawa niya sa akin.
Nilakbay ng aking dila ang kanyang puson pababa sa kanyang pagkababae. Napaungol si Ma'am Susana at lalong diniin pa niya ang aking ulo sa pagitan ng kanyang mga hita. Mamayang kaunti, nang masatisfy ay muli niya akong inahon sa dagat ng kaligayahan at sinenya sana ipasok ko na ang dapat na ipasok. Para kaming mga asong ulol habang ginagawa namin ang bagay na yon na dapat ay mag-asawa lamang ang gumagawa. Nang mga sandaling yon ay lumutang na ako sa langit. Hindi ko na rin napigilang umungol pa. Hindi nagtagal, makalipas siguro ang 9 na minuto ay muli akong sumabog sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos noon ay pareho kaming napangiti ni Ma'am. Kahit na hindi niya sabihin ay alam kong nasatisfied siya sa akin sa ginawa namin. Samantala ay agad akong lumabas ng kanyang kwarto nang mag-ring ang kanyang cellphone. Tumatawag pala noon si Sir James kaya hinayaan ko na lamang sila noon na mag-usap na dalawa. Papadudot, akala ko ay hindi na mauulit pa yon pero nagkamali ako dahil 2 beses pa ang sumunod bago umuwi si Sir James. At kahit na umuwi na si Sir James ay nagpatuloy pa rin ang sexual adventures namin ni Ma'am Susana. To be clear, wala kaming naging relasyon ni Ma'am Susana. Kumbaga for 7 years, naging boy toy lamang niya ako. Ginagamit lamang niya ako, ang aking katawan para sa satisfaction niya. At sa awa ng tadhana ay walang nangyaring masama. Sa loob ng 7 years, hindi nalaman ni Sir James ang totoong nangyayari sa amin ng asawa niya. Kaya noong makatapos ako ng kolehiyo ay nagpasya na lamang akong bumukod ng matitirhan. Pumayag naman si Sir James at masaya siya sa naging desisyon ko. Tuwang-tuwa rin siya dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa akin ay nagawa ko pang maabot ang aking mga pangarap. Pagkatapos kong graduate ay napasok ako bilang checker sa isang mall dito sa North EDSA at hindi nagtagal ay unti-unti akong na-promote hanggang sa marating ko ang kasalukuyang posisyon ko sa ngayon. Papadudot, may komunikasyon pa rin ako hanggang ngayon kina Sir James at Ma'am Susana. At dumarating ako kapag kinakailangan nila ng tulong ko. Close pa rin kami ni Ma'am Susana pero wala ng mga ganong activity. Sa katunayan ay meron silang pinag-aaral ulit na lalaki. Miko ang pangalan, 19 years old at inamin sa akin ni Ma'am Susana na eto na ngayon ang bagong lalaki nagpapaligaya sa kanya. And to my surprise, alam yon ni Sir James. Pero sa halip na magalit o magselos ay sumasama ito sa kanila. Kaya tuloy ay parang tatluhan ang nagaganap sa kanila. Umayag daw si Sir James para lalong mag-init daw ang kanilang sex life. Sa ngayon ay tahimik naman ang buhay ko. I'm single at wala pa rin sa plano kong pumasok sa isang relasyon. Concentrated muna ako sa aking career at hindi pa ako handa sa anumang commitment. At yun na nga, tatapusin ko na ang aking kwento. Alam ko na may mga magre-react ng negatibo sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Pero hindi ko na lamang yon papansinin. Ang importante ay nakapag-share ako sa inyo ng kwento na madalas ay hindi na pag-uusapan. At umaasa akong maitampok mo ito sa inyong channel. Muling maraming salamat, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Emmet. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Jen, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na!